Wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bilang paghahanda sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo-salo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga pinunong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ng taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi na nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumututol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't
Pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espirito'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus nating Guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo pa ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyong lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig.
Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba nang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at ang iba pang nasa online, lalo na ang ating mga kababayan, kadeboto, mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo'y nasa huling linggo na ng panahon ng muling pagkabuhay. Sa linggo ay ipagdiriwang na natin ang pagbaba, ang pagsugo ng Espiritu Santo, ang kaganapan. Muling nabuhay si Jesus Nazareno at sa kanyang pagbalik sa Ama, hindi naman niya tayo iniwan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo. Kaya nga, ang panahon ng muling pagkabuhay ay hindi lamang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, kung hindi sa muling pagkabuhay din ng mga alagad. Hindi lang ang muling pagkabuhay na inaasam-asam natin sa dulo ng panahon, ngunit ngayon pa man din, inaalok tayo ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Araw-araw ay muling pagkabuhay dahil araw-araw ay pagkakataon manumbalik sa awa at biyaya ng Diyos. Kaya nga, kung araw-araw ay mistulang muli tayong nabubuhay, mas madali raw na muling mabuhay sa dulo ng panahon. Kaya, di po ba ang mga manlalaro nagpa-practice para pagdating ng takdang panahon, ensayong-ensayo na sila. Kaya dito sa lupa, nagpa-practice na tayo. Nagpa-practice ka na tumira sa langit. Kaya practice din ng nakangiti. Practice din tayo ng mabuti at nakikipagkapwa-tao. Kung ayaw mo makipagkapwa-tao, ayaw mo makisalamuha, paano pagdating sa langit? Hindi ka magiging masaya sa langit nun. Kaya itong ginagawa natin dito sa lupa ay unang hakbang, ika nga, patungo sa langit. At kaya nga tayo nandito, nagdedebosyon. Kaya nga galing pa sa malalayong lugar, sinisikap nating makapiling si Jesus Nazareno, nagpa-practice na tayo para pagdating sa takdang panahon, kasama na natin. Hindi lang tuwing Biyernes o Linggo, kasama na natin magpakailanman si Jesus Nazareno. Ang gustong makasama, magpakailanman at mapagpala ng ating pong Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. 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 Pagpapalain ka ng Diyos.
At papaano tayo makararanas ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno? Narinig natin ang kwento muli ni Pedro. At alam natin ang nangyari. Natatandaan ninyo nung unang mahal na araw? Ilang beses daw itinatwa, itinanggi ni Pedro si Jesus? 3 beses. Pero bago yung araw na yon, anong sabi ni Pedro kay Jesus Nazareno? Bago kanila makuha, patayin muna nila ako. Ang yabang ni Pedro, over my dead body. Hindi kita iiwan, Panginoon. Deboto ako, alagad ako, susunod ako sa iyo, ano man ang mangyari. Nung kinagabihan ding iyon, hindi pa nga sundalo yung nagtanong kay Pedro. Yung dalagita lang, nakatulong ni Caiphas. Di ba kasama ka niya? Anong sabi ni Pedro? Hindi di ko nga kilala yan eh. At hindi lang minsan, 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Mga kapatid, ito siguro yung sumira sa puso ni Pedro. Kaya nga, kahit na muling nabuhay na si Jesus, bumalik siya sa Galilea. Bumalik siya sa pangingisda. Hiyang-hiya siya sapagat alam niya ang kanyang pagkakamali. Tandang-tanda pa niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit narito ang muling nabuhay na Jesus Nazareno. Humarap siya kay Pedro. Pero nung nagpanagpo sila, ano ang tandang-tanda ni Jesus Nazareno? Kung tayo siguro si Jesus, isusumbat natin yung pagkakamali ni Pedro. Minsan di ba pag nagkita tayo, yung utang mo, yung atraso mo, yung mali mo. Pero si Jesus Nazareno, ang kanyang tandang-tanda ay yung pag-ibig ni Pedro. Alam niya, naging mahina si Pedro, pero alam din niya kung gaano siya kamahal ni Pedro. Kaya napansin ninyo, ang tinanong ni Jesus Nazareno kay Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ang gusto niyang ipaalala kay Pedro, hindi yung pagkakamali ni Pedro, kung hindi yung pag-ibig ni Pedro. Mga kapatid, yun po, tuwing kaharap natin si Jesus Nazareno, bagamat dumadagok tayo ng ating dibdib, ang gusto niyang ipaalala sa atin, hindi ang ating pagkakamali, kung hindi ang ating pag-ibig. Magkatambal naman po yun eh. Pag naalala natin ang ating pag-ibig, maaalala din natin ang ating pagkukulang. Di ba? Sa mga may asawa, pag inalala mo ang pag-ibig ng asawa mo, mahihiya ka ng magtaksil. Pag naalala mo ang pag-ibig mo sa mga anak mo, mahihiya ka ng magsugal o maglasing kasi alam mo may responsibilidad ka. Pag naalala mo ang pag-ibig mo sa bayan mo, hindi mo ibebenta yung boto mo. Hindi ka makikipagsabwatan sa mga tiwali. Mamimili ka ng tama. Kaya't mga kapatid, pagkaharap pala natin si Jesus Nazareno, ang ipinapaalala niya sa atin, hindi lang ang ating pagkakamali, ngunit higit sa lahat, ipinapaalala niya sa atin ang ating pag-ibig sa Kanya. At natitiyak ko po, lahat naman tayo, mahal natin si Jesus Nazareno. Pero alam din natin, katulad ni Pedro, dumadating ang sandali, hindi si Jesus Nazareno ang pinipili natin. Siguro nga nakapagsimba ka ngayong Biyernes. Pero mamaya,
Alam nyo, dyan magaling ang demonyo. Ang inaatake tuwing Biyernes, ang mga deboto ng Nazareno. Paglabas mo lang mamaya, may mga asar na sa'yo. May mangiinis sa'yo. May manunukso sa'yo. Tandaan natin ang pag-ibig natin sa Kanya para matuto din tayong tumanggi. Mamaya, matutukso kang magsinungaling. Mandaya. Manlamang sa kapwa mo. Tandaan mo ang pag-ibig mo kay Jesus Nazareno para magkaroon ka ng lakas, labanan ng masama, at isabuhay ang mabuti. Sapagkat kung tunay natin siyang minamahal, pinipili natin siya. Opo mga kapatid, dumadating ang sandali, nagkakamali tayo. Nagkakamali ang ating kapwa. Kaya nga't minsan, nawawalan tayo ng pag-asa. Kasi alam niyo ang demonyo, magaling ipaalala sa atin ang ating pagkakamali. Diyan magaling ang demonyo. Lagi niyang ipinapaalala sa atin ang kahinaan natin. Kaya sabihin niya, walang kwenta yung pagdedebosyon mo. Wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Ganun din minsan tuloy ang tingin natin sa kapwa natin. Wala nang pag-asa yan. Palpak yan, masama yan, makasalanan yan. Tandaan natin, ang mas ipinapaalala sa atin ng Diyos, hindi ang ating pagkakamali, kung hindi ang ating pag-ibig. Sabi nga ni San Juan Pablo Ikalawa, hindi tayo ang suma total ng ating mga kasalanan at kahinaan. Bagkus tayo ang suma total ng pag-ibig ng Ama sa atin. Tayo po ang suma total ng awa ng Diyos sa atin. Paano ba natin tinitignan ang sarili natin? Sa ating kahinaan? Paano ka ba tumingin sa kapwa mo? Sa kanyang kapintasan? Sa kanyang kasalanan at kahinaan? Tandaan natin, ang ating sukatan ay ang awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo nagbabalik-balik dito. Dahil katulad ni Pedro, bagamat mahal natin si Jesus Nazareno, inaamin din natin ang ating kahinaan, ang ating pagkakamali. Kaya nga, humihingi tayo ng awa sa Kanya. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa sapagkat alam natin, laging tinatandaan ni Jesus ang ating pag-ibig. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Patawarin niyo po kami. Bagamat kami nagmamahal, inaamin din namin ang kakulangan ng aming pagsunod sa inyo. Ngunit buo ang aming tiwala sapagkat alam naming lubha kayong maawain. Kaya nga't nagbabalik-balik kami upang humingi ng tawad at lakas sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy niyo po kaming gabayan sa buhay upang maipakita namin sa salita at sa gawa, kayo ang aming pinakamamahal, kayo ang aming sinusunod. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ni San Pedro. Hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating tugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa,
at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang isang pamilya, buong pag-ibig at buong galang nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nawawalan ng pag-asa, kung kami nagiging mapanghusga, kung kami hindi na marunong magpatawad. Ipaalala niyo po sa amin lagi ang inyong pag-ibig at awa, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay nating minamahal at sinusunod. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Isitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang na ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito'y aming maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Tumutulong po ang simbahan ng Quiapo sa mga nasunugan, sa mga nasalanta, at sa mga parokya, mga kumbento, na tumutulong din sa mga nangangailangan. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At yayamang sa darating na Hunyo, ang kapistahan ng katawan at dugo, tayo nagpapaalala sa mga nagsisimba. Igalang natin, lalo na kapag itinatanghal ang Santisimo Sakramento sa altar. Kapag nagmimisa, umiwas po tayong naglalakad sa gitna. At kung tayo atrasado, sa gilid lang po tayo. Sapagkat ang tunay na deboto, iginagalang ang misa. Iginagalang ang Santisimo Sakramento. Kasi mas mataas po yun kaysa sa imahe ng Nazareno. Ang paggalang natin sa banal na komunyon. At lalo na sa harap ng altar. Kaya pakiusap po, kapag ang Santisimo Sakramento ay nasa altar, kapag nagmimisa, iwasan na po natin ang tumatawid sa gitna at iwasan natin ang ibang mga ginagawa, makatuon tayo lagi sa misa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay hudyat din ng ating muling pagkabuhay kung ating aalalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat mas makapangyarihan ang awa ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.